Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! At sa kabilang dulo, hindi tulad ng banal na yuan na nananalangin para sa araw na dumating ng mabilis sa aklat ng 8 kaparangan, ang mga tao sa lungsod ay nanalangin sa oras na ito na ang mahabang gabi ay mas mahusay na pahabain, at ang nakakapasong araw ay darating mamaya. Ang tirahan ng Panginoon ng lungsod. Umiihip ang hangin sa gabi, malamig at tumatagos. Ang umiihip na buwan ay nakatago sa madilim na ulap, at hinihipan din nito ang buong lupa. Ang buong tahanan ng Panginoon ng lungsod ay halos nababalot ng kadiliman, ganap na walang orihinal na ningning at mga ilaw sa buong gabi. Ngayong gabi, ang mga pintuan ng halos lahat ng mga bahay ay sarado, ang mga ilaw ay madilim, at ang katahimikan ay nakakatakot. Hindi lamang dito, kundi pati na rin sa lungsod, na umaabot hanggang sa bahay ng Panginoon ng lungsod, karamihan sa mga pinto ay sarado. Ang Antay-Buddha dito ay naging isang ghost city na walang tao ngayong gabi. Ang grabeng katahimikan. Isang bugzo ng madilim na hangin ang umihip hanggang sa bahay ng Panginoon ng lungsod, na ginawa itong mas madilim at kakilakilabot na mahulog ito sa lungsod, na parang isang ghost city. Ang hangin ay gamulong ng mga dahon at lumakad, at nagsipilyo din ng alikabok, na tila may halong malungkot na iyak at hiyawan. Sa tahanan ng Panginoon sa lungsod, dumating na ang makulimlim na hangin. Sa likod bahay, ilang mga watawat na ipinasok sa bakuran ang itinaas at patuloy na tumutunog. Lahat ng multo ay nakikinig sa utos at lahat ng kaluluwa ay nagtitipon. Isang boses babae ang narinig. Sa sumunod na segundo, nasira ang pinto ng East Chamber, at biglang lumipad palabas ang isang napakagandang babae na nakasuot ng asol. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad sa ospital, hawak ang ilang kakaibang maliliit na bandila sa kanyang mga kamay. Habang ang kanyang katawan ay umiikot ng ligaw sa hangin, ilang maliliit na bandila ang nakakalat kung saan-saan, na ipinasok sa lupa at nagdulot ng mga pagsabog. Ang nakamamanghang babae ay patuloy na gumagalaw sa kanyang kamay at mabilis na nakagawa ng kakaibang handprint. Pagkaraan ng maikling panahon, ang liwanag na nabuo ng ilang maliliit na flag pagkatapos ng pagsabog ay direktang konektado dito. Kung titingnan mula sa malayo, ang preno ay mahiwagang at maganda. Higit sa lahat, ang napakagandang babae ay may magandang katawan, maputi at mahaba ang mga binti, at ang kanyang asol na damit ay nagpatalsik sa kanyang kakaibang ugali, tulad ng isang diwata. Mukhang duguan ang ilong ni Shijun at Zuyanshua. Shit! Bagamat ang babaeng ito ay nakatikip at hindi nakakakita ng malinaw, sa totoo lang, ang kanyang figure lamang ay sapat na para ako ay tuluyang ma-hollow out. Mainit ang mga mata ni Shijun. Bagamat ang buong tao ay nagpapanggap na kalmado, sapat na ang naibenta sa kanya ng kanyang katawan. Kapag narinig mo ito, hindi mo kailangang tulungan ang iyong mga binti. Ito ay halos perpekto. Hindi mo na kailangang tulungan ang iyong ulo para tumango. Ito ay mas perpekto. Ang baywang ay kasing manipis ng ahas, ngunit ang harap ay matambok at ang likod ay bingkong. Ito ay mas malakas pa ng 10,000 beses kaysa marami. Tingnan mo, ito ay pumuputok sa ilalim ng asol na damit. Nakinig si Shijun sa paninindigan ng iba. Tumawa siya, at ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretsyo nang hindi gumagalaw kahit isang sentimo. Ngumiti si Futian, huwag mong sabihing ikaw na sa buong mundo. Kahit na sa edad ko, mahirap talagang kontrolin ang sarili ko. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, alam ni Futian ang kanyang agwat sa katayuan. Natatakot akong maghintay lang siya, at makita sa kanyang buhay at hindi maaaring lapastanganan. Ang mundo lang ang pantay-pantay, tugma iyon sa kanyang talento at kagandahan.
It's made in heaven. Ang isang pambabola ay hindi lamang maaaring sumang-ayon sa mga salita ni Ye Shijun, ngunit makokontrol din ang ilang mga antas sa oras nang hindi hinahawakan ang ilalim na linya ni Ye Shijun. Dapat sabihin na si Fu Tian, isang matandang fox, ay mas matalino kaysa sa maraming tao. Si Ye Shijun ay halatang nasiyahan sa pahayag na ito, at ang buong tao ay tila masaya. Halos kasabay nito, si Zhu Yanshua, na nasa tabi niya, ay hindi nagsalita, ngunit siya ay gutom at nauuhaw na patuloy niyang nilunok ang kanyang laway, na maaaring mas maipaliwanag ang kanyang kalooban sa oras na ito kaysa sa anumang bagay. Gayunpaman, halos kapag ang tatlong lalaki at isang grupo ng mga nasasakupan ay ginagawa ang parehong bilang pagdila sa mga aso, ang babae sa ospital ay gumagalaw na muli sa oras na ito. Bigla niyang itinuro na sa isang iglap, ang liwanag ng bawat watawat ay katulad ng iba, at hinayla ang watawat na ipinasok sa lupa. Nang hilahin ito sa kalagitnaan ng hangin, bigla itong sumabog. Bang-bang! Kaagad na sinundan, ang temperatura sa hangin ay biglang bumaba ng 10-10 degree, mula sa malamig na hanging bug zone ng hangin hanggang sa masakit na malamig na hangin. Sa gitna ng kalangitan, ang mga madilim na ulap ay gamulong at umuungal, at lahat ng uri ng matutulis na multo at lobo ay nagmula sa lahat ng direksyon. It's a success. It's a battle. Haha, damn it, Aaron. I'll see how you can play for me this time. Fuck. Nagulat si Ye Shijun at hindi napigil ang bumangon at umungol. Lahat ng multo ay naglalakbay sa gabi, naghahanap ng mga dragon at humihingi ng mga bakas. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Dumaan ang isa pang bug zone ng madilim na hangin. Sa mga mata ng mga taong naroroon, hindi bababa sa 10,000 mga napinsalang kaluluwa ang sumugod sa ospital. Matapos gumala ng kaunti sa ospital, lumipad sila sa lugar kung saan sumabog ang ilang bandila sa ere. Kaiba sa excitement at pagiging masayahin ni Ye Shijun, isang grupo ng mga bodyguard sa likod niya ang takot at berde sa oras na ito. Oo, lahat sila ay practitioner. Natural, hindi sila dapat matakot sa mga multo. Gayunpaman, ang eksena ng 10,000 multong naglalakbay ay palaging isang bagay na magagalit kahit sino kapag nakita nila ito. Parang may takot sa ahas. Ito ay takot mula sa puso, hindi kung sila ay lason o hindi, kung sila ay malaki o maliit. Sa makatuwid, kahit na ang pinakamaliit na ahas ay palaging kinakabahan. Lalo na kapag ang mga maliliit na ahas na ito ay inaatake pa rin ng libu-libong tao, hindi na kailangang magsabi patungkol sa kanilang nararamdaman. Magsipilyo. Sa oras na ito, ang puting usok sa mga watawat na sumabog sa kalagitnaan ng hangin ay biglang kumalat, na nagpapakita ng mga bowl ang kristal na halos kasing laki ng kanilang mga ulo. Sa hugis ng bola, malinaw na mayroong lahat ng uri ng mukha sa bola. Sila ay mabangis, umaatungal, umiiyak at tumatawa. Parang nakakadiri talaga. Mayroong 8 maliliit na watawat sa kabuuan, na nangangahulugan din na mayroong hindi bababa sa 8 naturang mga bola mula sa pagsabog, na nakaayos sa 8 lugar at nakatayo ng hiwalay. Ang 8 butil ay konektado, at may mga pagsabog ng berdeng kadena sa pagitan nila. Ito ay tila konektado sa isa't isa, ngunit ito ay tila bumubuo ng isang depensa laban sa isa't isa, na humaharang sa 10,000 mga multo. Hindi makapasok ang mga multong iyon. Sa oras na ito, maaari lamang silang bumuo ng isang malaking bilog at magsisiksikan sa paligid. Pagtingin sa paligid, tila mga madilim na ulap ang nagsisiksikan sa gitna ng bakuran. Nakapatong ang ulo sa ulo at pinipisil ng mukha ang mukha. Ito ay kasuklam-suklam at lubhang mabangis. Kapaki-pakinabang ba ito? Mukhang ang paring tawista ay nagpapatawag ng mga kaluluwa at nagpapadala ng mga multo. Sa tabi ni Zhu Yanshua, ang isang bodyguard ay talagang nataranta nang makita niya ang sitwasyon. Bagamat sa ilang lawak, hindi pa niya talaga turn para magsalita dito. Hindi nagsalita si Zhu Yanshua. Sa teoryang, ang kanyang mga nasasakupan ay labis na walang galang sa Dragon Elder na sila ay pinagalitan ng bahagya. Saksakin man nila siya sa ulo, hindi naman masyado. Pero on second thought, hindi naman talaga unreasonable ang mga sinabi ng mga subordinate ko. Kung paano sabihin at kung paano tumingin, ang Dragon Elder ay talagang mukhang isang dakilang Diyos, tumatanggap ng mga demonyo at nanghuhuli ng mga multo.
Pagdating sa puso niya, hindi siya nagalit. Uminom siya ng bahagya at sinabing, "Shut up, you can't talk here." Alam din ng mga nasasakupan na sila ay bastos, nakayuko ang kanilang mga ulo at hindi sila naglakas loob na magsalita. Lumingon sa likod si Ye Shijun, na nagparamdam kay Zhu Yanshua. Nang si Sheng Sheng ay pinagpapawisan para sa kanyang mga tauhan, si Ye Shijun ay hindi nagalit gaya ng inaasahan, ngunit ngumiti, bagaman ito ay bastos, may ilang katotohanan sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang batas ng mahusay na kalsada ay orihinal na pinag-isa. Mukhang magkatulad, ngunit ang aktwal na pagkakaiba ay malaki. Hindi naglakas loob na sumagot ang bodyguard at ibinaba ang ulo. Ngunit malumanay nang umiti si Zhu Yanshua, kinuha ang usapan at nakangiting sinabi, "Young Master, dapat mayroon kang espesyal na kahulugan. Mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Paanong ang pagmamasid ni Zhu Yanshua sa mga salita at kulay ay mas masahol pa sa pagtulong sa kalangitan?" Siyempre, alam niya kung bakit hindi nagalit si Ye Shijun ngunit nagsalita. Si Ye Shijun ay talagang nasa mabuting kalooban at nakangiting sinabi, "Bagamat hindi ko alam kung anong lihim na pamamaraan ang ginagamit ng sugo ng dragon, maaari nitong akayin ang lahat ng mga napinsalang kaluluwa sa paligid upang magtipon, mabangis ngunit hindi magulo. Paano ito maihahambing sa sining ng paghuli ng mga multo at demonyo?" Napakalakas ng kanyang boses, at halatang hindi masabi kay Zhu Yanshua ang kanyang mga salita, kahit na magkaroon ng paglilibang upang gabayan ang isang maliit na bantay. Ang gusto niya ay talagang napakasimple, ngunit sinasamantala niya ang pagkakataon na ialay ang kanyang mabuting pakikitungo sa isang magandang babae. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang ideya ni Ye Shijun. Nang bumagsak ang boses niya, halatang narinig ng napakarilag na babae sa hanay ang malakas na boses dito at hindi niya maiwasang tumingin ng malamig. Ito ang sining ng paghahanap sa dragon at paghingi ng bakas nito. Hanggat nasa 3 kaharian ito at sa loob ng 5 elementong ito, walang makakatakas sa bakas nito. Pagkatapos, tumingin ang napakagandang babae sa karamihan, kinagat ang kanyang mga ngipin at ginalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inikat ang kanyang katawan, muling kinurot ang daliri ng Dharma sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay biglang tumalon sa hangin ng halos 10 metro, hinayla ang liwanag mula sa 8 mga sphere na hugis-pulis upang pigilan ang Buddha at ang Diyosa sa pagkalat ng mga bulaklak. Pagkatapos ay lumipat siya muli, at may nangyari na ang iba ay nagmulat ng kanilang mga mata. Storytelling channel sa YouTube. Kayahan 30,000, 10,000 ay makikinig sa utos, hanapin ito pabalik mabilis, pumunta. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nabali ang kanyang mga daliri, at ang 8 light chain ay biglang tumalbog, na biglang dumaikit sa kristal na globo, sumabog ng mahigpit at umungal, at direktang umatake sa 8 direksyon. Ang libu-libong mga napinsalang kaluluwa na nagbabantay sa paligid ay agad na nagkalat ng mga bulaklak sa pagsabog. Sila ay umungal ng ligaw at nabaliw sa ibang direksyon. Kung sinabi natin noon, mayroon pa ring maitim na hangin, mga multong sumasayaw sa kaguluhan, puno ng takot at alternatibong ingay, at sa sandaling ito, biglang wala dito, at ang lahat ay ganap na nawala. Sa ilang sandali, naramdaman ng ilang tao na walang nangyari ngayong gabi. Ang sining ng 5 multo ay ang kinakailangang sining ng paghabol sa mga multo at pagkuha ng mga demonyo sa Taoist metaphysics. Bagamat ang 5 multo ay masama, tinitipon nila ang lahat ng uri ng kapangitan sa mundo at alam ang lahat ng uri ng kapangitan sa mundo. Kung hihilingin nila pera, natural na ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang aking dragon tracing technique ay kahit 975,000 na multo ang tumutulong sa akin na makahanap ng mga tao. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang tunay na Diyos sa langit, isang mortal sa lupa, isang bagay sa dagat, o isang ibon sa kagubatan. Bilang hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, dapat may bakas. Nang marinig ito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Shijun. Bagamat sinabi niya na ito ay kamangha-manghang, ito ay malinaw na ang kanyang focus sa oras na ito ay hindi sa Aaron sa lahat. Natural, hindi niya isinasapuso ang sinabi ng walang katulad na kagandahan. Sa kabaligtaran, sa kanya, ito ay mas katulad ng isang tugon sa sariling mga salita ng kanyang kalaban. Lumaban sa iyong sarili laban sa bastos na maliit na bodyguard ngayon lang. Nangangahulugan ito na siya ay nasa parehong harapan bilang kanyang sarili, kaya iba ito. Once born,
twice cooked, 3 times and 4 times, di ba? Oy, si Zhu Yanxue ay iba sa kanya. Bagamat nahuhumaling siya sa kagandahan, alam niya ang matinding pagkamuhi niya sa dugo. Nagmamadaling tanong niya, ang sugo ng dragon ay talagang karapat-dapat na maging sugo ng dragon. Pambihira talaga ang kanyang lakas. Ito ay talagang isang eye-opener para sa amin. Ang aking mga nasasakupan ay naglakas loob na magtanong, kailan ko mahahanap ang Aaron sa ilalim ng gayong sikretong pamamaraan. Magkakaroon ng balita bago madaling araw, ngunit dapat ding tawaging walang balita. Bulong ng walang katulad na dilag. Nang marinig nila ito, nagkatinginan sila at labis na nataranta. Hindi nila lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng sugo ng dragon. Ano ang ibig sabihin na may balita sa lalong madaling panahon at walang balita sa lalong madaling panahon? Hindi ba't salungat at hindi maintindihan? Sa puntong ito, kahit si Shijon, isang kompletong kapatid na baboy, ay napansin na mali ang kanyang mga salita, inalis ang kanyang ngiti at pinaghihinalaang tumingin sa walang katulad na kagandahan. Kuya Shenlang, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako na ang Aaron sa oras na ito ay hindi dapat nasa 3 kaharian, lalo pa sa 5 elemento, kaya kahit na ito ay ang sining ng paghahanap ng dragon at pagtatanong ng bakas, maaaring hindi siya matagpuan. Bulong niya, hindi sa 3 kaharian, lalo na sa 5 elemento. Halos kasabay nito ang hiyawan ng pagkagulat sa karamihan. Para itong karayom na tumutusok sa takip ng espiritu ng langit. Ito ay lubos na nagulat at nataranta. Paanong ang Aaron ay wala sa 3 kaharian, lalo pa sa 5 elemento? Siya, hindi ba siya nasa syudad? Saka paano siya? Dragon Envoy, forgive our ignorance. We really don't understand what you mean. Nakita rin ni Fu Tian na ang lahat ay hanggal, pa-impulse siyang tumayo at nanguna sa pagbuka ng bibig, ang nakamamanghang kagandahan ay hindi nagalit, bahagyang tumingala siya at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig pagkatapos ng kalahating araw. Dapat siyang umiral sa isang espesyal na espasyo. Sa isang espesyal na espasyo, nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao at hindi pa rin nagkakaintindihan. Unang tumayo si Zhu Yanxue at sinabing, ang ibig sabihin ng Dragon Elder, katulad ng espesyal na espasyo sa Space Ring, ngunit paano mabubuhay ang mga tao sa lugar na iyon, sinabi rin ni Fu Tian, at saka, napakaraming tao pa rin, kahit nakasya ito, natatakot silang masuffocate dito. Paano kung ito ay parang 2 gisantes sa normal na mundo? Ang walang katulad na kagandahan ay biglang tumalikod at malamig na tumingin kay Fu Tian, eksaktong parehong espesyal na espasyo sa mundo dito. Ang isang grupo ng mga tao ay mas bobo. Natahimik si Fu Tian at hindi alam ang isasagot. Kumunat ang noo ni Ye Shijun, kung may ganoong espasyo. Tayo, kung hindi natin ito mahanap, bakit natin ito kailangan ngayong gabi? Hindi ito walang kabuluhan, bulong niya. Pagkatapos ay dahan-daang tumingin sa langit at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, naghihintay ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!